Kaya naman takin mo, DOJ tsaka DILG, magkapatid, eh di nag-riding in tandem yan. Ang ano na mangyayari sa mga kaso sa Pilipinas, puro politika na lang. Oh, eto pa, pakinggan nyo pa tong isang tanga. Putang inan to. Ito ang isa sa mga pinakabobong senador. Oh, tingnan ninyo kung anong sasabihin nitong Tolonges na to. Sabi nga, akala ko ayaw nila ng nepotism. Oo nga eh, putang ina ng mga yan eh. Kay Rama, kinasuhan nila ng nepotismo, tapos sila, putang ina magkakapatid, nasa gabinete, kung di mo naman mga gago. Oh, pakinggan ninyo si Manny Tokmol. Oh, nakalug na yata yung utak nito, kakasuntok sa kanya. Sige, pasok. Ang ina niyan. So ang nagawa niya, may inimbestigahan ng mga korupsyon. Ang tanong, puta, ano nangyari sa investigasyon mo? Pukin ang ina ninyo. Ba't walang sound? Mahina yung sound. May sound dyan. Bingi lang. Oo, nakatodo naman eh. Pero meron. Hindi marinig si Manny. Hayop na meron naman eh. Sabi ni Alexa G, ano niya, hinaan niyo yung, maglinis kayong tenga. Oo, basta ano, importante meron naman eh. O sige. So nag-ano daw si Manny Pacquiao, ano daw siya, nag-imbestiga sa korupsyon. Imbestiga. Ang tanong, anong solusyon ng investigasyon mo? Kaya na baka nakalimutan mo na kung anong investigasyon yun. Bakit korap pa din ang DPWH? Oh, may tinanggal kang road board na source of corruption. O bakit ang DPWH di umano korap pa din? Ano ba talaga? Meron ba o wala? O baka meron naman sa iba eh, tas sa iba wala. Tapon nyo na yung cellphone nyo. Oh, mag-headset kayo, meron naman daw eh. Oh, may nakulong. Inimbestigahan mo. Ang daming anomalya, bilyon ang ninanakaw. Putang ina, may nakulong. May nakasuhan. Meron. Wala, Manny Pacquiao. Putang ina, puro kayo investigasyon. Dapat kayo, nag-investigador kayo. Nagpulis sana kayo. Para nag-iimbestiga kayo. Putang ina, puro investigasyon eh. Wala naman kayong napakulong. Wala naman kayong mga nakasuhan or nai-rekomendang kasuhan. Oh, hindi ka tanggap-tanggap na korupsyon na iyong damdamin sa bansa. Eh, putang ina, bakit sumama ka sa mga kawatan? Manny Pacquiao, bakit sumama ka sa Marcos? Hindi ba sabi mo noon hahabulin mo ang mga Marcos? Di ba sabi mo noon nagnakaw yung tatay niyan? Di ba sabi mo hahabulin mo yan? Putang ina, pagkahabol mo, sinamahan mo pa. Gunggong ka. O hindi sabihan mo. Tayo na, galit ka pala sa korupsyon eh. Anong tawag mo doon sa 1.4 billion per day na flood control project na putang ina binabaha pa rin tayo?
Anong tawag mo ron? Di ba katarantaduhan? Puta, ina ka dong. O ba't sumama ka sa mga magnanakaw? Sabi mo nun, hahabulin mo dahil magnanakaw, tapos sumama ka sa magnanakaw, tapos sasabihin mo ayaw mo sa korupsyon. Gago. Dahil yan doon sa sinamahan mo. Dahil yan kay Bongbong Marcos, inutil. Putang inan to. Oh, wala daw trabaho, bagsak ang ekonomiya, sabi niya. Dahil daw sa korupsyon. Tanga, sino bang may kasalanan kung bakit bagsak ang ekonomiya? Ba't walang trabaho? Siyempre, presidente ng Pilipinas, gago. Sino bang nagtaas ng mga kamay niyo, mga punyeta kayo? Yung presidente ng Pilipinas, tanga. Putangin to, walang alam. Mag-boxing ka na lang. Suntukin mo yung mga saging sa likod bahay nyo para may magawa ka. Di ba? Putangin to. Oo, sabi niya, hindi daw siya mahirap daw ang bayan natin, di raw niya matanggap. Walang trabaho, mataas ang bilihin, ekonomiya bagsak. Tangina, sumama naman siya sa administrasyon. Sino ba may-ari ng may kasalanan ng pagbagsak ng ekonomiya ngayon, ng pagkawalan ng trabaho ngayon? Putang ina, alangan naman si Cory. Ba't sumama ka sa korap? Ba't sumama ka sa nagpapahirap sa bayan? Tangina, ang cancer sa bansa, kayong mga walang paninindigan. Kayong mga walang paninindigan, kayo ang mga salot sa lipunan. Yung mga kayabang-yabang na habulin, pananagutin, magnanakaw yan, anak ng diktador. Putang ina, tumakbo siya dun. Yun na nga. Ang daming Pilipinong walang trabaho. Ang dahilan kung bakit sadsad ang ekonomiya dahil sa korupsyon. Putang ina mo, saan ka ba sumama? Sa administrasyon. Tanga, sino may kasalanan ng pagbagsak ng ekonomiya? Sino may kasalanan ng pagka walang trabaho ng mga Pilipino, pagmahal ng presyo ng bilihin? Di administrasyon, gunggong. Tanga pala to eh. Tanga-tanga na, nananalo pa. Yan, suntukin mo si Bongbong. Suntukin mo yung mga cabinet secretary ni Bongbong. Kung talagang gusto mong labanan yung mga salot sa lipunan. Sila ang timon. Sila ang may hawak ng manibela. Sila ang nagdadrive ng Pilipinas. Kung sinasabi mo ngayon na lugmok ang Pilipinas, puta ba't ka tumakbo under ng ticket nila? Sana lumaban ka sa ticket nila dahil galit ka sa korupsyon, galit ka sa nangyayaring pagtaas ng bilihin, pagbagsak ng ekonomiya. Sana hindi ka tumakbo dyan. Tumakbo sana sa mga dilawan. Para at least, di ba, may katuturan yung sinasabi mo. Pero putang ina niyan, sinasabi mo yung problema ng Pilipinas ngayon, tas sumama ka dun sa mga gumagawa ng problema ng Pilipinas ngayon. Anong tawag sa'yo, Manny? Gunggong. Nga, tangina, lahat ng pinapaliwanag mo kung sino yung sinaniban mo. Lahat ng sinasabi mo ngayon, yung sinamahan mong grupo, sila yun.
Putang ina, ba't nandiyan ka? Nagre-reklamo ka pala. Ulul! Ang inan to, sinungaling. Tarantado. Anong hindi nag-criticize sa Pangulo? Ang inan, linaw-linaw nung sinabi mo nun, drug test kayo, di ba? Kay ni Lacson na nagpakalat ng drug test nun. Oh, di ba? Ano pang sabi nyo? Diktador ang tatay niyan. Maraming mga ninakaw yung pamilya niyan. Hahabulin ko yan. Di ba? Anong hindi pagbanat doon? Tayo na to si Manny Pacquiao, umiinom yata to ng anesthesia eh. So hindi ka naniniwalang may ninakaw. So kung may ninakaw, dapat ibalik. So ibig sabihin, sinasabi mo na wala silang ninakaw. Sabi mo, gunggong ka, hahabulin mo sila sa lahat ng mga ninakaw nila sa bayan. Putang inan to, sinungaling. Tangina, pangit ka na, sinungaling ka pa. Ina, pagpangit na, gandahan mo na yung ugali mo. Tangina, pangit ka na, sinungaling ka pa. Pucha, recipe for disaster yan. Tangina, tanga. Bobo. Bobo ka talaga, Pacquiao. Kanina lang sinasabi mo na ang bansa natin bagsak ang ekonomiya. Putang ina ka, kanina lang sinasabi mo na maraming walang trabaho. Kanina lang sinasabi mo na ang dahilan ng yan ay korupsyon. Tapos ngayon, gunggong ka, sasabihin mo na ang Pilipinas maganda ekonomiya. Eh ano yung nirereklamo mo kanina, putang ina mo ka? Maganda naman pala yung ekonomiya, ba't tumakbo ka pa? Sabi mo kaya ka tumakbo kasi masama ang loob mo dahil pangit ang ekonomiya eh. Eh maganda pala ekonomiya, umuwi ka na sa bahay nyo. Tarantado rin talaga to eh. Maganda pala ekonomiya, Pacquiao, umuwi ka na. Kanina sinasabi mo kaya ako tumatakbo. Kasi bagsak ang ekonomiya. Ang mga tao walang trabaho. At kasalanan niya ng korupsyon. O ngayon tinanong ka, lagi natin sinisisi mga Marcos. Ang ganda naman ng ekonomiya ngayon. Eh yun naman pala eh. Kanina nirereklamo mo ekonomiya. Ngayon maganda naman pala yung ekonomiya. Putang ina, lumayas ka na. Putang ina nyo, hindi nyo kami kasing tanga. O kung kayo mga manloloko kayo, puta, ibahin nyo kami. Tangina ina niya, magsuntukan na lang kayo sa bahay nyo. O para may magawa kayo sa buhay nyo, wag nyo nang perwisyuhin yung mga Pilipino, please lang. Ano? Sinasabi mo? Tanginan to, bansa natin, number 1 sa ekonomiya? Gago rin talaga eh. Putang ina, tanga no? Ang bansa daw natin, number 1 sa ekonomiya. Putang ina to, ano tayo? Mas mayaman tayo sa Singapore? Abay, gago. Tanginan to. Mas mayaman tayo sa Japan? Mas mayaman tayo sa China? Number 1 ekonomiya natin, mas mayaman tayo sa ano? Mas mayaman tayo sa Korea, ganun? Abay, putang ina, ang galing mo magsinungaling. Gago to, Diego Latigo. Putang ina niyan, ang bansa daw natin ang number 1 sa ekonomiya. Tarantado, fake news ka. Putang ina tong Bisayan to. Di lahat ng Bisaya, ito lang ha.
O sabihin nyo na naman, hoy, Boss Dada, putay na yung Bisaya, inaaway mo na naman. Hindi, ito lang. Oo, sabi ko, Bisayang to. Oo, hindi ko naman sinabi lahat ng Bisaya, ito lang. Tanginan to, gunggong. Number 1 daw ang Pilipinas sa ekonomiya. Tanginan to. Sa'yo siguro, gago, dahil hindi ka naghihirap. Tayo naka-araw-araw kumakain ka ng tinola. O, pero yung mga Pilipino, putay na pumunta ka sa mga mahihirap na mga lugar dito sa Pilipinas para malaman mo kung maganda ba talaga ekonomiya ng Pilipinas, tarantado. Anong alam mo sa ekonomiya? Tanginan to. Number 1 tayo sa ekonomiya. Ulitin nga natin yun. Ang galing mo, Pacquiao. Gago. Putang ina mo. Unang-una sa lahat, hindi tayo naging number 1 sa ekonomiya. Tanga. Saan ka ba nakatira? Ay, nasa planet Namek ka ba nakatira? Parang awa nyo na, wag nyo nang iboto to. Parang awa nyo na, bansang Pilipinas. Kaya na wag nyo nang iboto to para matanggal ang yabang ng mga punyemas na ito. Kaya mayayabang ang mga to kasi hindi natatalo pag kumakandidato Parang awa nyo na, wag kayong tanggap ng ayuda. Kaya natin, kaya ng bansang Pilipinas kahit wala itong mga hype na to. Tanga, alam nga naman hindi reality pag-usapan natin, gago. So in reality lang nanto parang isda ang puta. Utak isda no? Hay, nako. Tangina mo, maganda nga yung pangako. Ang problema nga hindi yun nangyayari, gunggong. Kasi ikaw mayaman ka. Yung mga anak mo, masarap ang buhay. Kaya kaya ganyan ka makapagsalita. Pero putang ina, tanggalin nyo lahat ng ng yaman nyo sa buhay. Tingnan ko lang kung hindi kayo maulol. Alberto Monreal, salamat po. Tangina, naninier-mon siya. Kita mo yung mga media, walang ginagawa. Ako didebatehin ko to Sir, maganda ekonomiya ngayon? Paano mo nasabi? Tayo na, dahil masarap ang ulam mo kaninang umaga? Dahil maganda sasakyan mo papunta rito? Dahil mamahalin yung mga damit mo? Maganda ekonomiya? Gago, yung ekonomiya nyo maganda. Pero yung pangkalahatan ng Pilipino, putang ina mo, Pacquiao. Nakawala na ba tayo sa third world country nung naging presidente si Bongbong Marcos? Kaya hindi mo alam ang presyo ng bigas. Sabi nga ni Diego Latigo, dahil hindi ka naman mamalengking, gunggong ka. Kaya napakarami ng pera mo, bilyonaryo ka kaya ka nga bilyonaryo. So yung ekonomiya ng Pilipinas, kung ibabase mo sa buhay mo ngayon, tangina, maganda talaga. Pumunta ka sa Tondo, pumunta ka sa mga, yung mga bundok. Tingnan mo kung maganda ba buhay nila ron, tarantado. Kapal na mukha mo. Kapal ng mga mukha nyo. Napakadali nyo lang sabihin na maayos ang ekonomiya dahil masasarap ang buhay nyo. Putangin na, subukan nyo tumira sa Baseco. Kahit 1 linggo lang, yung mga anak mo, patirahin mo ron. Tapos tanungin mo sarili mo, maganda ba ekonomiya natin? Ulul, kinabukasan nyo lang. Tangina, taga Mindanao ka.
Alam mo ba nangyari sa BARMM? Ha? Alam mo ba nangyari sa BARM, Pacquiao? Ha? Alam mo ba sinusuka si Lagdameo? Oo. At gustong pag-resignin si Lagdameo noong mga taga-BARM. Kasi nakialam siya sa politika sa BARM. At alam mo ba na ang pera ng BARM kinukulimbat daw nila di umano? Alam mo ba ang budget ng BARM mas malaki pa daw sa budget ng buong Pilipinas? Alam nyo ba yon? Alam nyo ba yon? Hindi nyo alam yon. Napakainit na issue nun. Binabalita ba ng ng mainstream media? Sa Mindanao ka, hindi mo na alam yung nangyayari dyan. Sa BARM. Nagkakaanuhan na dyan. Baka hindi na matagal, magkakaroon na ng gera dyan sa Mindanao. Dahil sa ginagawa sa BARM. Pinakikialaman yung BARMM. Galit na galit si Pax Ali Mangudadato, mga ano niyo yun. Mga kaalyado niyo yun. Galit na galit sila, pinagre-resign nila si Lagdameo dahil kurakong daw. Dahil pinakikialaman nila yung yung pamamalakad diyan at yung pera mukhang kinukurakong daw. Ano sa tingin mo, Pacquiao? Putang ina. Anong tawag dun? Oy, Jonard Bulangis. Manny, kamusta naman ang peace and order dyan sa Jensan? Yun nga, Ted, ang problema namin, maraming fish, wala namang order. Putang ina, tanga, di ba? Tinanong daw siya sa fish and order. Madami daw isda, wala naman umu-order. Yun ang anuhin ninyo. Dahil mo sinasabi, Pacquiao, puro kakalokohan. Oo, at ang maalala sa yung boxing. Yun ang iniwan mong ligasiya, Pacquiao, hindi yung politika. Tumigil ka. Wala kang nagawa sa politika. Sabi ni Diego Latig, huwag yun ang tagayan yan, ha? Tama na yung tagay dyan. Tama na. Yan, ginamit nyo na naman yung mahihirap. Gago ka talaga, no? Sabi mo kanina, number 1 ang ekonomiya natin. Ba't sinasabi mo ngayon, kawawang mahihirap? Kung number 1 ang ekonomiya natin, dapat walang mahirap. Manny Pacquiao, di ba? So kanina, sinasabi mo, maganda ekonomiya natin, ang galing-galing ni Marcos. Ngayon, sinasabi mo, tumakbo ka para maipaglaban yung mga mahihirap. Putang ina, ano ba talaga, Manny? Manny, ano ba talaga? Tumakbo ka dahil sa mga Marcos, dahil magandang ekonomiya natin, o tumatakbo ka dahil mahirap ang mga Pilipino? Meron bang magandang ekonomiya na mahirap ang mga Pilipino? Mag-isip-isip ka nga. Tanginan. Putang dami ng tanga sa Senado, dadagdag ka pa eh. Napakatanga, no? Ibang klaseng katangahan mo, Manny. Kung gano'n ka kagaling sa boxing, gano'n ka kabobo sa politika. O di ibig sabihin, sinungaling si Bongbong. Tanginan, more talk, more mistake. Less talk, less mistake. Binigyan nyo kasi ng mic to eh. Sabi niya, kung ito daw mga eleksyon sa Pilipinas,
ay puro pangako lang daw. Kung sana tinutupad yung pangako, sana mayaman ng mga Pilipino. Gago, sino bang presidente ngayon? Ang presidente ngayon yung pinagtatanggol mo kanina, yung nangako. Siya yung nanalo eh. So are you saying na si Bongbong nangako, hindi tinupad? Abay, putang ina, ba't tumakbo ka pa sa kanya? Tanga to, bobo no. Sobrang bobo ni Pacquiao. Hindi niya alam kung ipagtatanggol niya si Bongbong o ipapahamak niya. So sabi niya kanina, maganda ang ekonomiya ng Pilipinas under Bongbong Marcos. Number 1 daw tayo. Putang inang galingan. Number 1 sa ekonomiya. Tinalo pa natin ang Singapore, ang Korea, ang China, ang Japan. Tinalo natin. Number 1 daw tayo sa ekonomiya. Tapos biglang, kaya nga ako tumatakbo para ipagtanggol yung mga hihirap. Putang ina, maganda ekonomiya, number 1. Tapos tumakbo siya dahil may mahirap. Contradicting. Tanga talaga eh. Oo, tanga talaga. Bobols. O, tapos pagkatapos niyan, sabi niya, di ba, magaling daw ang mga Marcos, magaling daw ang Marcos, maganda raw ang pinaglalaban sa bayan. O, ngayon, sabi niya, ang mga politiko kasi, ang hilig mangako. Tapos, pag nanalo na, wala. O, kung nanalo, kung nangako, tapos, sana tinupad, edi sana mayaman ang Pilipinas. Eh, puta, sino ba nanalo? Yung kinampihan mo, yun ang nanalo. Yung kinampihan mo, ibig sabihin, sila yung mga nangako na hindi nila tinupad, kaya mahirap ang Pilipinas. Pacquiao, ba't nandiyan ka? Putang inan to, inutil? Inutil ka. O yun naman pala eh. Pinakasentro ng problema ng ating bansa ang corruption. Tapos, ang administrasyon ngayon yung kasama mo. Okay lang magsalita ka ng ganyan kung tumatakbo ka sa kabilang grupo. For example, hindi administration. Kung tumakbo ka sa grupo nila Lenny, pwede mo yung sabihin. Pero sinasabi mo yan habang tumatakbo ka sa same government na nangako sa Pilipino na source ng corruption. Puta ina, Manny Pacquiao. Puta ina, yan ang sinasabi ko eh. Kapag puros ka lang jogging ng jogging, nakakalog yung utak mo eh. O kaya nga natanggap ka dyan eh. Kasi kung ang qualification matalino, putang ina mo, Manny. Hindi ka matatanggap dyan. Tangina mo. Okay, bahala ka sa buhay mo.